draw me close to you. Pagmamahal niya sa Kanya, at alam ko, Panginoon, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon, pinagkaloob na sa Kanya. Salamat po, Panginoon, maraming salamat. At dalayan ko rin sa iyo, Panginoon. Lord, bagamat napakahirap na mawala ng mahal sa buhay, pero alam ko, Panginoon, ito'y pinahintulot mo na para tunay na hindi niya na maramdaman ang mga sakit, ang hirap na tunay na naranasan niya. Lord, salamat, Panginoon, salamat, at siya'y nasa ipiling mo na. At sa panahong to, hindi namin alam kung ano pa ang mangyayari sa aming buhay. Kaya Lord, nawa, Panginoon, kayo ang bahala sa aming, Panginoon, at sa oras nito, Panginoon, ang kanyang anak na si Heidi at si Hoy, Panginoon, nawa, at sa kanyang mga kapatid, mga pamangkin, at apo, Lord, alam ko, bibigyan niyo sila, Panginoon, ng mapayapang kaisipan at tunay na ipinagkaloob nila sa iyo, Panginoon, si Ate Mig, para tunay na makamit na niya ang minimithi ng kanyang puso na tunay na makarating siya sa iyong kaharian. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa bawat isa na andito. At alam ko, Panginoon, na ang bawat siya na makikinig ng banal na salita, bibigyan niyo kami, Panginoon, ang aming mga taenga, mabuksan ang aming mga taenga para tunay na makapakinig ng banal na salita. Dahil ang salitang mapapakinggan namin ay tunay na magbibigay ng kalakasan sa aming espiritu. At kapag malakas ang aming espiritu, anuman ang pagsubok na dumating sa amin, kasama ka namin dahil may Diyos kami na pinapanaligan at pinapanampalatayanan. Salamat po, Panginoon, salamat. Salamat po, Panginoon, salamat sa bawat isa na naandito. Tunay na pinagpala mo kami dahil mapapakinggan namin ang salita mo na dadali ng aming pastor na magbibigay ng kasiyahan sa aming puso. Kaya maraming salamat po, Panginoon, at sa iyo namin inihahabilin ang aming gawain to sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Death, pag sinabing kamatayan, parang ayaw natin yan marinig. Kung pwede pa lang sana. Oo nga, no? Kung pwede pa lang sana, hindi na tayo dumaan dito. Pero ito ay isang consequence ng kasalanan during the time ni Adam and Eve. Ito, ang kamatayan, ay isang consequence nung nag-disobey ang tao. But ang kagandahan, God provided po sa atin ng salvation para iligtas tayo sa eternal punishment. Dahil ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin ay makasama ka sa Kaniyang kaharian. Kung tayo ay nasa kamay ng Panginoon at mamuhay tayo na may Kristo sa ating puso at isip. At hanggang sa kamatayan, hindi mawawala sa kamay ng Panginoon. Na-remember ko po, a week before na mawala si Ate Mig, nagbi-video call kami and then nagpi-pray. Hindi na siya makapagsalita pero nagre-response. And I do believe ay nag-i-enjoy na talaga si Ate Mig. At hindi, ang isang sabi ko kanina, ang isang tao na pag ganitong sitwasyon ay hindi kawawa, kundi ginansya po niya yung promise ng Panginoon. At mismo, ang kanyang tagapaglikha. Lay it all down again. Oh no, to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Oh no, no, to feel the warmth of your embrace. Siguro ngayon lang ako nakita. Kasi bata pa kami, naandyan na kami lahat. Kaya lang ako napahiwalay, humina na tuhod. Kaya ako ngayon lang makikita. Purihin ang Panginoon sa gabing ito, tunay na napakabuti niya. Sa kanyang mga anak.
Hindi siya nagpapabaya kailanman. Malungkot kami kasi ang aming kapatid nawala. Pero pag nakikita namin naghihirap siya, hinihingi rin namin sa Panginoon na kunin na siya bagamat masakit sa amin lahat. Napakaraming katangian ng aming kapatid na iyan. Kung meron mang kapintasan, hindi naman ho perfecto tao, di ba ho? Kaya lang minsan, maano siya yung mapangaral, masalita, pero ho, mahal na mahal ho namin siya. Kasi siya ho ang tumayong pinakapangalawa naming magulang, buhat nang namatay ang aming magulang at may edad na lahat siya ang sumakop. Hanggang sa siya nagtrabaho dito, kami magkasama ho, kaya iba ho pakiramdam ko dahil kami magkasama lagi. Pagkatapos nung siya nasa Canada na rin, panitulong pa rin ho ginagawa sa amin. Tunay ng pakabuti niyang kapatid. At sa magulang ganoon din ho, kakainin na lang, binibigay niya pa sa amin. Wala ho siyang intindi kundi kami. Wala ka na maipipinta sa kanya, kundi yun na nga lang siya masalita. Yun ho palang masalitang tao. Mapagmahal ho pala yan. Pag puro pangaral. Kaya masakit man ho sa loob namin na siya mawalay. Hindi ho namin akalain na kami iwan yan. Kaya nga lang ho nalulungkot man kami. Wala na ho kami magagawa. Dahil kinuha na siya ng ating Panginoon. Ang mahalaga ho, siya tumanggap na sa Panginoon at alam namin siya nasa piling ng Panginoon. Masaya na ho kami. Bagamat kami lungkot na lungkot ho. Parang hindi ho namin kaya na bukas ay panaog ya. Hindi niyo man na itatanong kami ho ay 5 babae. Ako, ati ko muna. Bago yun namatay, bago si Ming. Pang-4 ho yan. Pero pang-4 man ho yan. Talagang hinangaan ko ho yan. Mapagmahal sa mga pamangkin. Mahal na mahal niya ng mga pamangkin ho lalaki. Ang babae hindi masyado. Maano siya magiliw siya sa mga lalaking pamangkin. Totoo yun yung sinasabi ko sa inyo. Ang mga pamangkin niya na siya malapit. Kami yung mga pamangkin babae, mahal niya, pero hindi masyado. At yun naman ho mag-asawa ni Heidi, hinangaan ko rin siya. Napakabuti niyang anak sa magulang, kaya siya pinagpala ng Panginoon. Sa totoo lang, pag minahal mo magulang at inalagaan mo, ang katumbas noon ay kasaganaan. At saka yung iingatan sila ng Panginoon. Kaya salamat sa mag-asawa ni Heidi, saka si Kayla. Nakita ko ho ang pag-aalaga ng mag-asawang yan na hindi ho kayang pantayan. Hanggang sa mamatay ho, hanggang sa ospital, wala ho silang pagsisisi sa nanay nila. Nagawa na ho nilang lahat. Kaya ho, maraming salamat kay Heidi, kay Ronnie, kay Kayla. At ang pagtulong din ho sa amin na mag-asawang niya, lahat ho kami, na tinularan ng ugali ng nanay niya, na pinamana niya rin sa nanay niya yung pagkamalalahan, yung pagmamahal. Saan kayo kikita niya pag uwi, 8 kohon? Yung buho kaya niyong iuwi, napakahirap, di ba? Pero lantan-lantan ho yan, sabi ng inatigilan mo na yan. Pero likas ho. Talagang paglikas, hindi niyo mapipigilan. Kaya kami ho, masaya rin na kami. Sabi ko nga ho kay Heidi, ang nanay mi, wala kami kaya mo pa rin mahalin. Sabi ni Heidi, bakit hindi? Wala na akong magulang. Kaya sana ingatan sila mag-asawa at lalong lumamig ang buhay nila. At sila pagpalain pa lalo, hindi ho para sa kanila, sa amin din. Sa totoo. Yun yung mga tamad na tao hindi makakapag-uwi ng 8 kohon para ipamudmud sa amin yung hirap ng panahon. Sabi ni ina, tigilan mo na. Sabi ko naman, paglikas na sa tao yan, likas na hindi na maalis yan. Sabi, ugali na kako yan. Yung pagmamahal ng nanay niya sa amin siya sumalo.
totoo yung sasabi ko, kaya purihin ng Panginoon. Sa sa gabing ito, at nagpapasalamat po akong lahat sa inyo na kayo ay dumadalo dito sa aming bahay, sa kanilang bahay, upang purihin ang ating Panginoon at pasalamatan. Masaya na ho kami kasi naandyan kayo, lagi kayo nakaagapay. Kaya masarap po maging Kristiyano. Kasi ho, maraming nagmamahal, maraming natulong. Pag nagkasakit ka, sila nakaagapay. Alam na alam ko yan kasi nangyayari sa akin doon yan eh. Pag nasa ospital ako, eto na lahat. Nakakaligaya, di ba ho? Hindi ka tulad na hindi ka Kristiyano, ikaw lang mag-isa. Kaya purihin ng Panginoon at pasalamatan. Mahaba na ho kwento ko. Bisan nga ho yan, kami nagkasama niya, no? Gusto lagi siyang susuyuin. Dumaki ho loob sa amin. Lahat kami magkakapatid. Pag nasa amin ho iyan, mga anak-anak ho namin, talagang pinaglilingkuran siya. Sabi, ang timing ko naman mataras. Hindi mataras yan, pinapangaralan ko yun. Sabi ko, saan kayo kita niyan? Lahat ibigay sa inyo. Nagkaroon nga ho kami ng buhay sa Salinas. Hindi ho. Bring me back to you. Bring me back. Oh, You know the words, you sing along. Jesus. Draw me close to you. Yeah. You sing. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. I lay it all down. I lay it all down again. Yes, to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. I can ask you all the questions I should never ask. How do you take your coffee? What's your favorite of this one? Since all of
Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya't naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mga nananabik sa kanyang pagbabalik. So, purihin po Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, katulad po ng ating narinig, gusto ko pong talakayin yung mga bagay na gusto pong mensahe na iparating ng ating Panginoon through sa mga sinulat po ni Apostol Pablo. Una, sabi po dito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. I fight a good fight of faith. Alam niyo po, sa buhay po natin, actually ang pananampalataya, hindi po yan bagay na sinusuot ng isang Kristiyano. Ang pananampalataya po ay bagay na isinasa buhay ng mga Kristiyano. Dahil sa buhay po natin, marami po tayong kakarapin. Marami po tayong papasanin. Nandyan po yung sinasabi po nating hirap ng buhay. Nandiyan po yung laban against sa kahirapan, laban against sa sakit, laban against sa mga tukso dito sa mundo, laban sa sinasabi po nating problema, mga bagay na nagnanais magnakaw ng ating kapayapaan, ng ating pananalig, ng ating pag-asa sa Diyos. Kaya nga po sabi dito, ang pananampalataya ay isang bagay na ginagamit sa mga panahon na kung saan tayo po ay sinusubok. Na sa mga hirap ng buhay, tayo po ba ay bibitaw sa ating pananalig sa Diyos? Kung tayo po ba ay dumaranas ng matinding hirap, ito po ba ay maglalayo sa atin, sa ating Diyos? Ang sakit po ba ang magiging dahilan para tayo ay sumama ang loob at magalit sa Diyos? Pero sabi nga po dito ni Pablo, I fight a good fight. Sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakit, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga kabigatan, lumalaban po. Hindi po siya sumusuko. Lumalaban sila. Hindi nila hinahayaan na ito yung maglayo sa kanila sa kamay ng Diyos. Lumalaban sila, hindi nila hinahayaang bugbugin sila ng problema. Nananatili sila lumalaban dahil alam nila, alam ni Pablo, mayroon siyang Diyos. Ito po yung isang bagay na mayroon sa mga nananalig sa Kanya. Diyos na naroon para sila ay tulungan, gabayan. So sa araw-araw na buhay ng Kristiyano, actually hindi po ito bedo process. Ang buhay Kristiyano, puno ng pagsubok. Dahil kung gusto po natin na makamtan yung pangako ng Diyos, kung gusto po nating matanggap yung pangako ng Diyos, mayroon at meron po tayong dapat gawin. Ano po yun? Huwag po tayo magpatalo sa kung ano man mayroon dito sa mundo. Sakit man, kahirapan man, problema man. Fight a good fight of faith. Lalaban tayo hindi dahil sa ating abilidad o galing. Lalaban tayo gamit yung pananalig sa Diyos. Na kahit sa huling hininga, hindi tayo bibitaw sa Kanya. At lalong hindi tayo sasama ang loob sa Kanya. Dahil hindi po nangangulugan na dahil gabi, dahil may dilim, absent na rin po ang Diyos. Alalahanin po natin, God is powerful. Pangalawa, sabi rin po dito ni Pablo, I finished the race. Natapos ko yung aking takbuhin. Para bang sinabi ni Pablo, handa na ako na humarap sa Diyos kasi nagampanan ko na yung mission. Nagawa ko na yung niloloob ng Diyos. Alam niyo po, isa sa mga kasabihan na malimit naririnig natin, sabi ng mga nakakatanda, papunta ka pa lang,
pauwi na ako. Pero ang tanong, hanggang saan ba yung kanilang narating? Masasabi po nating nagawa natin ang lahat. Na walang panghihinayang, walang pagsisisi, walang kalungkutan. Bagkus, masaya tayong harap sa Kanya because naibigay natin ang lahat para sa Panginoon. Hindi lang tayo nabuhay para sa ating sarili, nabuhay din tayo para sa Kanya. Kaya sabi po dyan ni Pablo, I finish my race. Kapatid, bilang mananakbo, kamusta tayo? Pinapatigil ba tayo ng mga bagay dito sa mundo? Pinapatras ba tayo ng mga bagay na ating nakakaharap? Pinanghihinaan ba tayo ng loob at ng lakas ng tuhod sa mga bagay na ating nararanasan sa araw-araw? Pero again, kung tayo po ay may pangarap sa buhay na gusto nating marating, kapatid, huwag po nating alisin yung pangarap na makarating din sa Kanyang kaharian. Dahil alam natin ang kamatayan, hindi po yan wakas. Katawan lang po yung ating dadalihin sa hukay. Pero ang kaluluwa, mananatili po yan. Kung saan yan pupunta, yun po yung malaking katanungan. Kung natapos natin yung ating takbuhin, sabi nga po sa mga nag-aaral, kung natapos nyo ang inyong pag-aaral with flying colors, then fine. It's good. Gayun din po sa mga mananampalataya. Kung matapos natin yung ating buhay, nananatili tayong tapat sa Panginoon, nananatili tayo nananalig kahit pa marami tayong mga bagay na na-encounter along the way. Importante po, nanatili po tayong Kristiyano, nananalig sa mahal na Diyos. I finish my race. Katulad po ng ating atiming, tapos na po yung kanyang takbuhin. Ano naman po yung naghihintay? Ito po yung pangatlong bagay na gusto pong sabihin ni Apostol Pablo na sinasabi niya po dyan sa verse 8, verse 8. Kaya't naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So kung sa mga nag-aaral may diploma, kung sa mga sumasali sa mga competition, merong trophy, may medalya. Alam niyo po sa mga Kristiyano na lumaban ng tama gamit ang pananampalataya niya, sa mga Kristiyano na tinapos yung kanyang takbuhin, regardless kung naging mahirap man. Sabi nga po, naghihintay sa finish line, gantimpala. Pero hindi po ito material na gantimpala. Ito po ay isang bagay na makakamtan natin pagharap natin sa Panginoon. And that is the crown of life. Ang korona ng buhay. Bagay na hindi kukupas, hindi mawawala, hindi masisira, bagkos mananatili magpakailanman. So maaaring siguro, marami sa atin naghahangad ng langit. Pero dapat po nating isaalang-alang, kung hangad po natin ang karya ng Diyos, mayroon tayong dapat gawin. Kung hangad natin na makasama ang Diyos, meron po tayong dapat gawin. Ano po yon? Ang dalawang bagay na sinabi po sa ating binasa. Fight a good fight of faith. That's number 1. And number 2, finish the race. Walang susuko, walang atras, laban lang. Amen po ba? So tayo pong lahat ay manalangin habang tayo ay nakaupo. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat dahil alam po namin na sa kabila ng hirap ng buhay, naroon ka para kami ay alalayan at palakasin. Salamat, Panginoon, dahil kahit, Lord, may mga pagsubok, pero hindi mo kami pinababayaan. Nalalampasan at nalalampasan pa rin po namin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, dahil kahit may karamdaman, merong kagalingan. Lord, binigyan mo kami ng buhay.
Salamat dahil nakasama namin ang bawat isa at nakakasama pa. Isang malaki na po itong pagpapala, ang maraming taon na iyong ibinibigay. Bagamat lahat ay may katapusan, pero lahat, Lord, ay binigyan mo ng pagkakataon. Kaya, Lord, salamat sa iyong mga biyaya. Salamat sa iyong mga ginagawa sa araw-araw, sa iyong kabutihan. Alam po namin na sa likod, Lord, ng dilim, mayroong liwanag. Alam po namin na sa likod at pagkatapos, Lord, ng lungkot, may kagalakan. Alam po namin na pagkatapos ng mga paghihirap, Lord, naroroon ang gantimpala. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Not for your words, but how could you leave us all alone? There's so much to say, but there's so little to go. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when
sa akin ni Pastora kagabi na kung po pwede, ako ang mag-eulogy. Why not? Hindi, hindi naman mahirap mag-eulogy sa akin. Pero pag every now and then nagpe-breakdown ako, just bear with me. Okay? Okay, what is a mother in our life? A mother is the most selfless person on the earth, beginning to love their children before they are born. Nothing in this world compares to a mother's love, since it is the purest kind of love. Mothers are guardian angels for their children, always supporting and loving them. They're there when you're sick, happy, or sad. I think this is the reason why Mother's Day, next to Christmas, is the most celebrated occasion in the world. Mother's Day. Qualities that most mothers have, qualities that my mother had. Katulad ng sinabi natin Nene last night, isusubo. Tatagal tayo. Isusubo niya na lang. Ibibigay niya pa sa mga kapatid at pamangkin. My mother held 3 jobs when she went to Canada for so many years para tumulong sa lolo, sa lola, mga kapatid na nangangailangan ng tulong without hesitation or walang pag-atubili. She worked from Monday to Sunday from 6 a.m. until 1 a.m. in the morning. Non-stop, every day, no vacation. I saw how she provided to her children, lalo at higit sa kapatid ko. Ang provision niya ay lagi sa kapatid ko, and that's okay with me and with my family. I think deep down inside, she knows I'm more than able to take care of myself. Ang provision and words niya sa kapatid kong panganay, ang dala niya until her last days. I think she knows na hindi makakayanan ng kapatid ko, both physically, emotionally, and other things, pag nawala siya. Kaya ayaw niyang basta-basta bumitaw without a good fight. And oh, how we saw her fight till the very last day. A loving Lola to my nieces and to my daughter. How she spoiled them so much. How she spoiled my child so much. Until the very end. Kailan wala nang magbibigay sa iyo ng allowance. At wala na rin magbibigay sa iyo ng pera patago. Kaya don't feel bad na di ka na-spoil ni Lola kasi di ka niya nakasama sa buhay niya. I witnessed how she spoiled all the children, grandchildren, and how she provided for them. But her love for Kayla is different because she grew up with my mother.
So parati kami nag-aaway ng mother ko pag nakakagalitan ko at nasisigawan ko si Kayla. She's a worried lola sa huling sandali, hanggang sa huling sandali sa ospital. Kaya ang parati kong sagot sa kanya, malalaki na ang mga apo nyo. Huwag nyo nang intindihin. How she would check on the youngest sibling, si Kuya Luis. She would call him up every lunchtime sa work. Tatanungin niya, kumain ka na ba? She loves her siblings so much. And how she would take care of everything when Kayla was younger, before we arrived. From cleaning the house to buying Wilkins for her, for getting the AC and the car checked before we get in the car, to make sure that everything is run smoothly and safely. And how she loved her dogs. She loved her house so much, and she's proud of it. Kaya nga nagdesisyon kami na iwi siya dito at dito siya iburol. Because we know that it would make her very happy. However, having said all of this, walang perfectong pamilya. Meron tampuhan, meron samaan ng loob, but at the end, she truly loves and cares for her family. A couple of her trademarks are being mabunganga, which is often and constant, at pagiging suplada. Hanggang sa mga last days niya sa ospital, ipinakita niya sa amin kung gaano siya kasuplada. And I think alam ni Ate Baby yon. Pupunta ang mga kapatid, nag-sanitizer ka na ba? November 5 to December 11, nakita namin kung gaano siya naghirap. Hanggang finally, sabi ng Panginoon, tama na. So December 11, na nawala siya sa amin. It's very sad. Pero alam naman namin na nasa sa Panginoon na siya. At ang Panginoon na ang nag-take over sa kanya. Mas gugustuhin pa namin na mamahinga siya kaysa makita namin na naghihirap siya. And she did suffer. She suffered so bad. And often we would call Pastor Lisa to pray with us, to pray for her and thank you. We would have FaceTime with the siblings just to give her comfort. And if you notice mga salita ko na binanggit, hindi ako nakabanggit ng isang salitang patay. Because in my heart, she's not dead. She's only resting in the presence of our Lord, where there's no more sickness, no more pains, and no more sadness. And I know soon we will see her again with new bodies
We will see her again in heaven. Wala na yung dati niyang image na may sakit. Wala na yung dati niyang image na payat. Wala na yung dating image niya na naghihirap. So this is not a Cabo, Mendoza, Inocentes, and Ilano. We would like to extend our gratitude, our thanks to everyone, Pastor, the whole congregation, to friends and neighbors, for making this past 9 days an easy one for us. We could not have done it without all of you, and thank you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh yes, Lord, I offer you my life. Play it, Paul. Just offer your lives as Paul plays it.